Isinusulong na maaprubahan sa Kamara ang mga panukalang batas na magdaragdag sa cash grants sa ilalim ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program for Peace. Ayon kay House okay. Majority Leader at Ilocos Norte 1st District Representative Magigil ngayon yung congressman natin no? Na pilit binabanatan nung hindi kilalang vlogger na mataba. Papangit nyo dyan sa kabila. Sa totoo lang, ang papangit nyo dyan sa kabila, brad, kaya wag nyo ako mini-message, Nagpakita na sila ng tunay na kulay yellow. Sandro Marcos, puspusan ang ginagawang pagtatrabaho ng House Committee on Appropriations para maipasa ang budgetary requirements ng naturang panukala. Ito ay matapos maaprobahan ang legislative measure sa House Committee on Poverty Alleviation. Kabilang sa mga panukalang batas, ang mas mataas na subsidiya para sa edukasyon, kalusugan at bagong cash support para sa pagkain at nutrisyon ng mga batang edad 0. Alam nyo, yung 4-piece, no? Pinag-aaralan naman yan, Hindi yan yung kasi, pero marami kasi din kumakastigo dyan, pero marami nagbe-benefit dyan sa sa 4-piece. Yun lang, ang problema, no? Maraming mga detractors, maraming nambabash din dyan, no? Siguro nakakatulong din yan, no? Para at least paigtingin yung mga requirements, qualifications nung posibleng tumanggap. So, kung okay naman yung pag-criticize, pakyo kayo. Wednesday! Wednesday, half of the week. Pasensya na. Bunga nga natin. Asan na ba yun? Iiyak na yan! Ay. Huwag mong subukan. Ay. Para yan! Nako, wala. Oy, Boss Blanco, Ryan Quilieza. What's up? Ma'am Lynn Makaraig, shout out. Hanggang 2 taong. So panalo tayo diyan, Wag niyong paano yung mga detractors natin, yung mga detractors ng mga proyekto ni PBBM, no? In a way, isipin na lang natin na baka nakakatulong din sila, no? Kung ako if I'll be honest, no? Happy ako kasi matatalino yung mga bashers ko eh. Di ba? Di ba, Mama Annalyn? Hindi kasi pag matalino yung bashers mo, mas magiging maingat ka eh. Di ba? Pero hindi mo sila sasabihin matalino, bobo pa rin naman talaga. Sana all si Kang Sandro nagtatrabaho ang mga, mga dutae. Wala silang Kumusta po kayo? Tigilan nyo kami, mga loyalista, mag-ingay! Mamaya na. Ma'am Lendo Le Santos, shout out. Sana Congressman- ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako naman, eto, nagre-recover na rin. Pero maganda ang assessment ng mga doktor. Wala, hindi kami ba? Wala. Nag-video ka lang, PBBM, aming mahal na Pangulo na napakagaling. Wala, nag-video ka lang, hindi ba, medical bulletin, wala. Tita May Dons, maniniwala ba tayo? Wala, hindi kami maniniwala. Medical bulletin. Medical bulletin ang kailangan namin! Serious, kailangan lang magpalakas ulit. Namayat na nga ako at sabaw lang ang binibigay sa akin ng ilang araw. Wala May nagsabi kumakain ka daw ng sabaw Bakit si PBBM hindi nagkakamaling sabihin kumakain ako ng sabaw? AI lang to. AI lang. Halatang halata. Hindi ka na mapayat dyan Naka-recover ka na kagad, ganun. Wala, hindi kami maniniwala. Araw, mabuti na yan. Para akong nagyeta. Ang usapin natin ngayon ay tungkol sa mga pulisiya. Alam niyo po, bukod sa malakihang proyekto at iba't ibang mga programa ng pamahalaan, Baka clone, no? Double to. Ano ngayon bahagi ng trabaho namin ang magpakilala ng mga bagong pulisiya. Pulisiyang magpapagaan sa buhay ng tao. Wala. Dapat selfie with Yusek.
Ma'am Rosita. Paano natin malalaman na ang isang pulisya ay maganda? Ang isang pulisya na maganda ay matutupad kung anuman ang inyong ninanais. Halimbawa, para sa pamahalaan, para pagandahin ang buhay ng tao, para magbigay Boss tayo AJ ng magandang Suarez. healthcare, para matulungan natin ang mga mahirap. Ayan, speaking of healthcare, I did manage to encounter one post from our friend, no, si Tol Top One, and he was like really promoting, no, kasi parang nagkumuha siya ng healthcare, ng health insurance, no. Dun sa mga may nagtatrabaho, no, dun sa may mga business or even dun sa mga business, and if you have the means, no, maganda talaga kumuha ng health insurance, no. Tapos as yung buhay nyo nagpo-progress or nagka-climb into another level, islang. Pag umakyat ng another level yung ano mo, yung status mo, yung health insurance mo, iangat mo din. No? Yan yung maganda eh. At least, alam mo yun, ang objective dapat, hindi lang you live longer. 'Di ba? Yung longevity. Yung mabuhay ka ng matagal nang walang sakit-sakit sa katawan. Diba? Pagka may health insurance ka, di ba? At least makapagpa-check up ka kagad. Hindi mo intindihin kung wala ka bang pera ngayon. Kung may health insurance ka, di ba? So, lagi yung pag-isipan nyo yung health insurance. Para pababain ang presyo ng mga produkto. Paano natin Nawalan ng pagandahin battery. ang ekonomiya? At kasama dyan sa pulisiyang yan, ang ibig sabihin ay nagbibigay ng gabay kung paano natin aabutin ang ating mga pinapangarap. Pangalawa, nakakatulong sa pagpapabuti ng pag-uugali, behavior at pag-iisip ng mamamayan. Oh, ayan oh. Panoorin mo to. Attorney Libayan, para gumanda daw ugali mo. Ikaw na rin, Secretary Llamas. Sabi kasi ni Robin Padilla sama daw ugali mo. Mamiyayanig, shout out. Pangatlo, madaling maintindihan ng kung sino man ang kailangan magpatupad ng pulisiya na yon. Pang-apat, kayang ma-enforce at mag-implementa. Pang-lima, nakakatulong sa mamamayan, hindi pampabigat, hindi perwisyo. Oh, walang wag tokhang-tokhang. Tama. Agree tayo kay PBBM, Sa ha? ibang bansa, higit na papapansin ang epekto ng pulisiya sa kultura at pag-uugali ng tao. Una dyan, siyempre, ang pulisiya sa pandisiplina. Halimbawa, tanyag ang Singapore sa pulisiya na pagbabawal ng bubblegum. Pinagbawal ang pagbebenta at pagpapasok nito sa bansa dahil napakahirap linisin. At kapag idinidikit Yan ang mahirap. Hindi natin kaya, mahal na Pangulo. Kailangan mo ng political will dyan. Sana. Kaya mo ba yan, maming mahal na Pangulo? Yung sigarilyo, hindi nakakaganda ng yan. Baka pwede, export na lang natin yan. Yung mga mahilig manigarilyo. Ako, bisyo ko, magmura lang eh. Joke lang. Actually, dito lang ako sa live ko nagmumura. Dapat nga baguhin ko. Ewan ko ba? Basta pagka umupo na ako dito, tapos bukas na yung camera, iba na yung natin. kung saan-saan. Maraming insidente na na-stuck ang mga pinto ng tren dahil sa improper disposal. Lumalaki ang cleaning cost, nade-delay ang biyahe. Kamakailan, naglabas na rin sila ng pulisya na Alam niyo yan, yung even yung mga yung production house or yung construction company na namin. Pagdating dun sa yung German na parang yung ISO certified, yung nag-certified kami, yung German na nag-ano sa amin, na ini-standardize yung lahat itinuturo para mas makatipid ka, para mas efficient. Sana ganyan din yung mga kumpanya sa atin sa Pilipinas, no? Pero yun, pumunta yung German doon sa kumpanya namin, tapos tinuruan yung paghawak ng martilyo, di ba? Akala mo, yung mga karpintero magagaling na di ba? Yun, merong mas itinuturo kung paano mas maging efficient. Less time. Tapos sasabihin pa, pag doon mo hawak, kung ilan yung in a year, ilan yung matitipid mong mga ganon. Di ba? Okay yan.
mga online scammer ay sinasabi 6 hanggat 24 Ay, oo na naman, Ma'am ang Rosita. aabutan ng mga mahuhuli na ginagawa ang labag sa pulisiyang nila. Sa Alemanya naman ay may mahigpit na pulisya sa pagpapadaan sa mga ambulansya at iba pang emergency vehicle gaya ng fire truck. Naalala ko ito dahil may insidente tayong kamakailan kung saan hindi pinadaan kaagad yung bumbero kahit bumubusina na siya. Sa Japan naman ay Totoo ba? Grabe namang... Sa amin na dito ito, meron ako na kunyari madalas dito yung ambulansya. Kasi dito yung response ng talaga 3 to 5 minutes lang eh. Andyan na yung ambulansya, andyan yung bumbero, andyan yung pulis. Ganyan dito, no? So kunyari may ano bang tawag diyan? Yang may ambulansya, dapat talagang gigilid ka eh. You have to make way. Minsan yung mayroon pa ako nakikita, nababangga nila yung gutter mismo eh. Dahil sa pagsiksik nila eh, para mapagbigyan talaga ng daan yung ambulansya or yung police or yung kahit ganun dito. Dapat yung disiplina dyan din sa Dubai. Sa Pilipinas, ganun din eh. Pero ang alam ko, sabi nila, most of the, may mga rules naman na tayo dyan. Yung implementation lang talaga eh. higit ang paggalang sa pedestrian lane. Kaya naman, kahit mga bata ay kumpiyansang tumatawid dahil safe na safe ito. Marami ring mga pulisya patungkol sa work-life balance at wellness. May mga bansa, gaya ng Espanya, na may local policy na ina-encourage na mag-siesta. Nagsasara ang mga tindahan pagka panahon na mag-lunch. Maraming bansa, gaya ng Pransya, ang implement na right to disconnect policy. Grabe oh. Yan. Alam nyo, in the long run, yung mga ganyang panukala, mas nakakataas ng moral, nakaka-boost ng mas okay yan. 'Di ba, Boss Angel Tops? Dapat tanggalan ng lisensya yung mga haharang, oo, tama. Ibig sabihin, hindi mo kailangan sagutin ang tawag ng trabaho kapag wala sa oras at outside working hours. Hindi bagay sa Pilipinas yan dahil masyadong masipag ang Pilipino, kahit ano sabihin mo, sasagutin nila yan. Sa Belgium naman, isa sa pulisiya nila at sila yung nauna rito ang tinatawag na 4-day work week. Ibig sabihin, sa isang linggo, 4 na araw lang ang trabaho. Sarap naman dyan, makapunta nga ng Belgium. Nanay Carmen! Malapit-lapit na yan dyan. Lahat ng pulisiyang ito ay iniisip para magkaroon din ng mas magandang productivity ang mga mamamayan at mabawasan ang tinatawag na burnout. May iba namang bansa na may special policy sa kalusugan. Malalaking tax ang ipinapataw sa mga sugar products para ma-discourage ang mamamayan na masyadong ang pagkonsumo nito. Isa ang Mexico sa gumawa nito. May version din ng UK, Middle East, pati na rin tayo dito sa Pilipinas. Sa New York, ipinagbawal yung tinatawag na trans fat. Hindi ka pwede na mag-serve ng pagkain na may trans fat na laman. Ito ay paraan para labanan ang obesity at diabetes sa mamamayan natin. Good. Good to know. Maganda lahat yan. Yang sa road courtesy, kailangan natin yan. Pati yang sa kalusugan, kailangan din natin yan. Pero ang tingin ko, kailangan natin tutukan ang mga lumang polisiya na nagpapabagal at nagpapahirap sa mga government transactions. Yan. Yan dapat yung trabaho ng eh. Di ba? Trabaho ng congressman, trabaho ng senador yan. Ilan ang nag-attempt? Ilan ang natipid mong pagpokpok? Hindi, galante ako sa pagpokpok eh. Tita May naman. Galante ako. Pagkapokpok, hindi ako nagtitipid. Ibang pokpok naman yan eh. Sa ease of doing business. Ika nga, tanyag tayo sa pulisiyang kailangan ng ID para mag-apply kumuha ng ID. Isang refleksyon ng manapakalumang sistema. Mahilig din tayo sa mga pag-fill out ng duplicate o triplicate. Yung mga abogado, kung kopya na hinihingi nila, dose-dosena. Sangkatutak ng mga form na pare-pareho naman ang hinihiling na impormasyon. Physical appearance sa mga transaksyon na pwedeng digital na. At marami pang iba na pampagulo lamang. Hindi tayo dapat pumipila ng madaling araw sa opisina ng gobyerno para lang kumuha ng isang dokumento. Kaya Kita nyo yan! Yan ang presidente natin! Presidente natin na gusto nyong i-impeach ng ina nyo. Dapat palakasin ang GMRC sa schools. Oo, yan yung Yan yung tama. Dito, hinahabol ng batok ng bumbero, ambulance, kahit tatabi yung iba, kundi nangunguna sa bumbero. Galante si Bunso sa... Joke lang yun! Sa pinagtutuunan natin ay ang e-gov app at digitalization ng government system. Maraming masusolusyonan na problema ito. Halimbawa, sa LTO. Dito sa Dubai, yung mga sa visa, may ibang app
Sa complaints, may ibang app. Sa police, iba yung app. Tapos, and so on and so forth. Madami. Pero merong isang app, kunyari, traffic rules or traffic violation, lahat accessible na eh. Pero meron ding app na kino-consolidate lahat yung app na yon. Tapos doon mo na lang din connected. Talaga, sana ganun. Saka yung dalawang valid ID, di pa sapat yung national ID. Yun lang, para mag-apply ka, para bigyan ka ng voter's ID. Kailangan mo ng 5 valid ID. para bigyan ka pa ng isang ID. Ano ka ng kalokohan yan? Wala nang confiscation ng physical ID. Recognized na digital license. Meron na tayong beep card sa MRT. 50% off for students. Yung yung lisensya, dito actually hindi inaano eh. Hindi ko alam kung paano yung dyan sa Pilipinas. Pero dito kasi, para walang kotong-kotong, walang palipaliwanag. Pero meron kang, I think you have the opportunity to dispute. Ay, Tita Judy! Thank you naman, Tita Judy. Thank you. Ay, iba. Ano na napindot natin. Thank you very much, Tita. Nag-renew na memberships, Tita. Yun. So, dito, actually, yung Emirates ID yung tawag namin. Yun na. Lahat na, ando na. Lahat. So, ipapasok lang din yun. Hindi mo na kailangan mag-fill up ng form, kung ano yung mga informations, lahat nandun na. Second, sa passport mo, yun yung importanteng identification card na ano mo. So, lahat yun. Yeah, maganda nga eh. No? So, parang equivalent to our national ID. Tapos, andun na lahat. Hindi mo na kailangan magano. Ganda yun. Students at saka PWD kasi sila ang mas may kailangan ng suporta. Tapos libre pa. Tapos, yung Emirates ID should be matching your cellphone number. Kung pamilya, paglinggo, zero billing policy para maisama natin yung itinatawag na middle class. Free fast wifi sa lahat ng bus at saka tren. Habang naghihintay kayo, makasakay at least makapag-internet na mabilis. Ay no, mapapamura ka na lang siya galing ng Pangulo natin. Tapos gustong i-impeach? Gusto nyong i-impeach? Ayop kayo. Kaya wag nyo kaming pinagloloko. Kayo na lang maglokohan. Makikita mo sa mga pulisya ang mga pinapahalagahan natin na ating bansa, ang disiplina, ang seguridad, kalusugan, at iba pa. Dito sa ating bansa, marami pang pulisya ang kailangan natin baguhin at rebasahin. Nakikita natin sa balita at naririnig natin ang mga kababayan natin ang kanilang mga reklamo. Nakikita natin sa ating mga nakasanayang pamamaraan na pinaglumaan na ng panahon. Tila maliit na bagay pero laking perwisyo sa tao. Kailangan padaliin ang pamumuhay ng Pilipino dahil ang sistema Sino yan? Si Secretary Angara, si Win, si Senator Tito, si SP Tito. Saan laki pala niya, no? Laking tao. No? 5'10", I think Senator Tito is 5'10". So most probably, kasi laki to ni Boss Taquero. ay kailangan nagdadala ng ginhawa sa tao, hindi sakit ng ulo. Kailangan din natin tandaan na matagumpay Ma'am ang mga Annalyn. pulisya sa ibang bansa dahil sa kooperasyon ng ating mga mamamayan. Na bagamat hindi popular sa simula ang isang pulisya, kapag binigyan ng pagkakataon maimplementa ng tama, maganda naman ang resulta. At siyempre, tandaan natin na sa kabila ng pulisiyang inilalatag natin, ito dapat ang nagtutulak sa atin mga maging mas mabuting Pilipino. Ang mga pulisya ay kultura na isinusulat bilang batas. Ipaalam ninyo sa amin sa comment section kung may mga mungkahi kayong pulisya na makakatulong solusyonan ang marami nating problema. Aabangan namin ang mga suggestion ninyo. Abangan mo suggestion ko, mahal na Pangulo. Una, ikulong si Jeffrey Celis. Pangalawa, i-impeach si BP Sara. Siguraduhin. Di ba? Doon lang.
Yun lang, sapat na kami dyan. Panalo na tayo dyan, mahal na Pangulo.